Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video, Mayor Alice Go. Konektado nga ba talaga guys sa mga sindikato, sa mga Chinese? So kumbaga guys, sa investigasyon nangyayari ngayon, talaga namang makikita natin na sa kwentong buhay pa lang niya, simpleng kwentong buhay niya, hindi niya may paliwanag ng maayos. So yun na nga guys, di ba kahapon sa hearing, tinatanong yung kanyang SALN. Imagine mo, meron siyang chopper. Magkano yung chopper guys? Di ba? Meron din siyang McLaren na sports car. Di ba? Ang dami niyang kayamanan. Kung konekta mo o sinasabing simple lang ang buhay niya, isang farmer lang sila, di ba? May farm lang sila. Paano sila nakabili ng ganon? Kamamahal na mga chopper at saka ng mga sports car. Bukod pa yan sa mga hindi pa nadidiscover ng gobyerno. Di ba? Kahit suriin mo lang yung mga farmer dito sa ating bansa, kung kaya nilang makabili ng mga ganong kamahal. Ganun ba kalakas yung farm niya? Gaano kaya kalaki yung farm nun, di ba? At may mga lumalabas guys sa international, lalo na sa Singapore, di ba? Na talagang sangkot yung mga naging kapartner nitong si Alice Go sa money laundering. Alam naman natin guys, pag sinabing money laundering, ito yung mga maruruming pera na galing sa sindikato, galing sa drugs, galing sa nakaw at kung saan-saan pa. At dito sa Pilipinas guys, lalo na sa Pogo, 'di ba? Kahit ako na-experience ko 'yan sa real estate industry. Kapag yung nag-rent ng condominium guys, hindi lang isang unit, hindi dalawa, hindi 10 palapalapag. At hindi lang basta-basta palapalapag. Ang binabayad nila ay cash guys. Talaga namang cash, magugulat ka, talagang bulto-bultong pera yung pambayad at 1 year in advance. Imagine mo, di ba? Ilang milyon yun. Pogo pa lang yun dito sa Metro Manila. Kaya yan, yung sinasabi dyan sa Bamban na Tarlac, mas malaki yan, di ba? Kasi nagpatayo ng mga bilyas-bilyas. Kumbaga, talagang from ground zero, talagang inan nila guys, pinagawa nila, di mas malaking budget yun, di ba? Kumpara doon sa nag-rent ka lang, nandiyan na yung unit, arkilain mo lang, i-rent mo lang, tapos ang usapan. Dito talagang pati lupa, binili nila, sila yung nagpagawa, laking budget yan guys. Talagang umuulan ng pera. Dito nakakalungkot na kung paano yan naitayo. So wala nang ibang ano dyan guys, wala nang ibang dahilan, kundi yung korupsyon dito sa ating bansa. Yung mga official, di ba? Siyempre umuulan ng pera yan guys. Siguradong pinaulan na ng pera yan. At siya lang tanging Chinese na binati doon sa China nung nanalo siyang mayor. Imagine mo, ang daming Chinese na nanalo mayor dito, di ba? Bakit siya lang ang binati ng buong China, guys? Kaya magtaka kayo dito kasi nga na siguro nakakita ng mga sindikato, guys, na hindi sapat yung under table lang, di ba? Yung lagay-lagay lang sa gobyerno, hindi yun sapat. May pipiyok at pipiyok. Kaya ang ginawa nila, ito nga si na di umano'y talagang Chinese na Chinese siya, di ba? Nakakita naman natin sa interview. Yung mismong sariling kwento ng kanyang buhay, hindi niya talaga may paliwanag ng maayos. Napakasalimuot. Paulit-ulit lang dumating na sa puntong nagagalit na yung mga senador sa kanya. Kaya dito guys, saludo tayo kay Senador Risa Ontiveros. Saludo to po tayo, Ma'am Risa. Saludo na kami sa iyo. At supportahan natin yan guys. Kasi sa Senado, siya lang laging nag-iimbestiga sa mga ganyan na may public interest sa taong bayan, di ba? At pagka siya yung nag-imbestiga, may laman. At talagang nasasakote, di ba? Simulan natin yung kay Senyor Aguila, di ba? Pangalawa, kay Kibuloy. Hindi basta-basta tao, di ba? Ang binabangga. At ngayon naman, ito ng si Mayor Go na kung saan ang nakadiscover pa guys, di ba? Ay Singaporean tsaka Indonesian. Vietnamese tayo guys. Di ba yung nakatakas sa kanilang pogo dahil nga ayaw nilang palabasin at yung passport
nasa kanila. Yun ang nakakalungkot, yung gobyerno natin inutil ba, hindi nila alam kung ano nangyayari yan, lalo na itong si Mayor Alice Go, di ba? Sa likod lang ng munisipyo niya, hindi niya ma-monitor kung ano nangyayari, di ba? Kaya mag-ingat po tayo. So ito yung dinulot ni Digong, guys, sa pagpasok sa Pogo. Malinaw naman yan na dinidepensa niya nung pumasok yung Pogo. Sabi niya kailangan daw ng pera ng gobyerno kaya pinapasok niya yan. Pero sa kabilang banda, mas maraming mga nangyayaring hindi maganda at nasisira tayo sa buong mundo dahil sa mga pagkanlong dito sa mga Pogo na to, di ba? Kaya sa susunod na election, guys, lagi ko 'to sinasabi, mag-ingat tayo sa mga pro-China na kunwari mahal ang bayan, pero ang ginawa lang nila ay pinapasok, di ba? At wala silang keme o wala silang pakialam nung panahon ni Duterte. Hindi naman sila kumikibon ng ganyan at hindi sila nagkukondena, di ba? Nakita rin natin yan kay Sara Duterte na talagang hindi niya kinukondena ang China. So kaya guys, anong masasabi nyo dito? Na talagang sa tingin nyo ba guys, talagang sangkot di umano itong si Alice, kasi maraming naliling sa kanya at inamin niya mismo na hindi niya chinek yung mga naging joint partner niya, yung mga nakita ang money launderer doon sa Singapore, di ba? O kunwari lang, di niya alam, di ba? So abangan natin to guys, marami pa ang posibleng mangyari. Alright, hanggang dito lamang po at tayo bibiyahin na. Thank you very much.